Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, bato, delikado, nako po, hala huhulihin na Castro Sibak. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating haalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa pagnanakaw ng tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin ito. Nako, ito mga kababayan ang balita. Mula po sa ABS-CBN News 3 hours ago, July 17, 2025. Ito po ang balita mga kababayan. Laurel, Batangas LGU, studying whether to declare a state of calamity due to a drop in fish sales amid search ops for missing sabongeros. Ayan mga kababayan, mukhang madadamay pa ang Batangas mga karibin natin na magde-declare at pinag-aaralan na mag-deklara ng state of calamity dahil po mga kababayan sa kaunti na lang ang bumibili, no? Dahil bumaba ang sales nila ng isda. O, ibig sabihin kaunti lang po yung bumibili ng isda. Dahil po yan sa search operations na ginagawa dyan po sa Taal Lake nitong mga missing sabongeros. Mukhang apektado rin ng mga kababayan natin dyan, no? Kawawa naman po. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? Ito, pasadahan din po natin ito mga kababayan, Carpio. Ito naman, nangingialam na naman po dito sa impeachment complaint. Sabi po ni Carpio, former Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio agreed that the High Tribunal overreached when it asked the House of Representatives if its member read the impeachment complaint filed against Vice President Sara Duterte before signing it. Teka lang. Saan naman dyan ang sobra, di ba? Sabi niya sobra na no? Overreach na. Sobra na sa kanilang kapangyarihan yon. Okay? Sabi niya, what's the point? Supreme Court asking House if it read impeachment complaint is overreach. Teka lang, hindi ba dapat malaman lang, dapat lang malaman, no? Ng Supreme Court at ng taong bayan kung binasa ba nila yung kanilang pinirmahan. Mga mababatas po ang mga ito mga kaubayan. Di ba? Kasi maghihinala ka nga naman, 32 pages, mga karibin natin, 32 pages. Ilang minuto lang yata yun. Namirma agad. Marapat lang na malaman din natin kung naintindihan ba nila yung pinirmahan nila. Baka mamaya pirma lang sila ng pirma dahil doon may pera, di ba? Ito pa sa Trillanes mga kababayan, tumahol ulit. Sabi po dito, Trillanes sinabing walang basihan ang Korte Suprema. Bakit judge ka ba? Trillanes, attorney ka ba? Judge ka ba? Trillanes sinabing walang basihan ang Korte Suprema na i-dismiss ang impeachment complaint laban kay BP Sara. Hindi ikaw ang klase ng tao, Trillanes, no? Ang pwedeng magsabi, sinungaling ka nga di ba? Hindi ang katulad ni Trillanes ang dapat po nating paniwalaan mga kababayan na walang basihan ang Korte Suprema to dismiss the impeachment complaint, no? Korte Suprema lamang po, Supreme Court lamang po ang dapat nating paniwalaan whatever, no?
yung kanilang magiging desisyon about dito. Pero kung si Trillanes po ang magsasalita at ito ang sasabihin niya, iwan ko na lang kung may maniwala pa dito. Di ba? Ano pong inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang at eto. Pasadahan po natin ito. Sabi po dito ni Jose Clara Castro, sa ngayon wala pa tayong natatanggap na anumang communication o kung meron na pong warrant of arrest para sa mga co-perpetrators ni dating Pangulong Duterte. Ito ngayon napansin niyo po ba mga kababayan pag mag-scroll kayo ng newsfeed niyo, nandyan, dalawa lang ang nakikita ko palagi, no? Hindi ko alam, baka sa algorithm din ng newsfeed ko. Pero ito pong nakikita ko sa ngayon sa social media, no? Gusto nilang palabasin ngayon or gusto nilang kasi sino ba to, si Executive Secretary Lucas Bersamin nagkaroon din ng statement na pwede nang arestuhin daw di umano si Senator Bato. Anytime basta maglabas lang ng warrant of arrest ang ICC through Interpol, okay? Parang napansin niyo yung pattern mga kababayan. Parang nangyari na ito noon, di ba? Nung nasangkot or yung bumulusok yung or sumingaw, okay? Yung issue kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Sabi ni Atty. Glenchong pinaaresto, no, si former president. At hindi po si President Bongbong Marcos, no? At hindi po si DOJ Secretary Boying Rimulya ang nagdesisyon, kung di ang sabi niya, ang sabi po ni Atty. Glenchong ay itong si First Lady Lisa Araneta Marcos ang nagdesisyon. Ngayon, dahil nasasangkot na naman po ang kanyang pangalan, no? Ito, si Senator Bato na naman po ang delikado. Baka ipadampot din ito sa ICC kasi yun ang nagsisirculate na balita ngayon mga kababayan. At saka dalawang balita po ang nagsisirculate ng madalas ngayon. Okay? Yung balitang yung Malacanang itinatanggi yung aligasyon na sangkot or may kaugnayan si First Lady Lisa Araneta Marcos doon po sa nangyari na overdose sa LA. No, yan po dalawa. So they are justifying na walang kinalaman, walang kaugnayan si First Lady. And the second issue ay papaaresto si Senator Bato de la Rosa. So ito po ang nakikita ko. Parang ito na po yung sinasabi nating smoke screen to forget easily, no, smoothly yung issue patungkol po dyan sa pag-overdose na yan. Okay? Diba? Ang galing. To justify na sila po ay walang kinalaman and ito is another smoke screen para talagang matakpan. So, abangan na lang po natin kung kaya po nilang arestuhin si Senator Bato de la Rosa. Pero, di ba? Binoto po yan ng taong bayan tapos gaganunin nyo lang. Ako naman talaga. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang at eto. Ito. Bato de la Rosa aarestuhin ng gobyerno kapag naglabas ng warrant of arrest or arrest warrant ang ICC. Di ba? Mga ganitong balita ang makikita mo sa lahat ng news, mainstream media, and also yung sinasabi ko kanina mga kababayan na pagtanggi nila na may kaugnayan si FL Lisa Marcos doon po sa tanto ko na yan. Okay? Ito pa ang last po natin pag-uusapan mga kababayan. Hindi ko ba alam kung bakit gustong-gusto nila ang ibalik ang Quad Committee, no? Quadcom sa 20th Congress. Ito po ang sabi dito sa News 5. Solo na kailangan ang Quadcom 2.0. Okay? Ang nagsabi po niyan ay si La Union Representative Paulo Ortega V. Kailangan daw sa 28th Congress ang Quadcom. Hay nako. Ito lang ang nakikita kung bakit kailangan talaga ang Quadcom. Kasi sabi po nila, no, diyan po malaki ang pera sa Quadcom, 'di ba? Bawat investigasyon yata mayroong lumalagapak, 'di ba?
may sinasahod, okay? Hindi natin alam kung magkano ang sinasahod, but still, no? Kung wala naman, di ba? Kung wala, hindi naman kailangang buuin ang Quadcom, bakit kailangan, di ba? Kung wala namang investigasyon na may kaugnayan sa 4 na komite na yan, bakit mo naman i-insist na kailangan ang Quadcom, di ba? Dahil marami kayo. Kayang-kaya nyong pulbusin kung sino man yung iniimbestigahan nyo, ganun ba? Sabi nga kanina sa sino ba itong si Chill Joke, no? Sabi niya kanina about sa impeachment naman, mga kababayan, sabi niya hindi ko lang na-save about sa survey na ang ating daw mga kababayan ay talagang gustong-gusto na i-impeachment trial itong si BP Sara. Bigla akong naisip, mga kababayan, kung talagang gusto po ng taong bayan na i-impeach si Vice President Sara Duterte, kahit hindi na po dumaan dyan sa Kongreso, no? Magrarally po ang taong bayan kung talagang, di ba? Iba nga po ang sinisigaw ng taong bayan eh. Di ba? Sa mga survey na yan, nako talaga, hindi ko ba alam kung bakit sa 2025 nauso po ang survey, kahit ano na lang sinusurvey. Nung nakaraang administrasyon, maging kay Noynoy at saka iba pa, nagsusurvey lang kapag papalapit na ang eleksyon. Pero ngayon, kahit walang eleksyon, kung ano-ano na lang ang sinusurvey. Nakakahalata na po kami dito sa mga survey companies, parang bayaran yata kayo eh, no? Mga bayaran yata kayo eh. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Ay, nako, nag-resign na ba talaga si Auntie Claire? Hindi, si Aling Claire kasi, di ba, alam naman po natin, pag yan, nagsalita, talagang hindi mo mapigilan ang bunganga niyan. Hindi mo mapigilan ang bunganga niyan, kaliwat kanan ng banat niyan. Pero ngayon, inabangan siya buong Lunes at hindi ko nagsalita, kaya tuloy ang daming agam-agam na itong si Aling Claire mukhang nag-resign na. Tapos itong si Tantoco ay napabalita na nategi nga. Pero ngayon lumabas na itong si Tantoco ay namatay dahil sa overdose. So ngayon ang tinatanong kung sino ba mga kasama nito, at ang may nabanggit nga na isa sa mga kasama di umano allegedly ay walang iba kundi si First Lady. Naku po, patay tayo dyan. First Lady, paano nyo kaya ito lulusutan? Hindi, yan ay dokumentado naman po. Mamaya papakita natin ng dokumento na talagang kasama po. At ito nga po yung balitang inilabas ng bilyonaryo. Pakinggan po natin itong balita na ito. Pasok. Narito ang Balitang Pinoy TV. Tumakas na kaya papuntang Jamaica? Naku po! Kasi nakakabasag ng katahimikan wala ho talagang wala ho tayo naririnig. Mukhang ewan ko, napipi na po ba si Madam Auntie Claire o ano ba nangyari dyan? Aling Claire, bakit tila napakatahimik mo ngayon? Pagkakataon mo na ngayon bakit ba banat ba? Ano ba nangyayari? Bakit naman mo masyadong binubulabog ang pagkatulog ni Aling Claire? Hindi, si Aling Claire kasi, di ba, alam naman po natin, pag yan, nagsalita, talagang hindi mo mapigilan ang bunganga niyan. Hindi mo mapigilan ang bunganga niyan, kaliwat kanan ng banat niyan. Pero ngayon, inabangan siya buong Lunes at hindi ko nagsalita, kaya tuloy ang daming agam-agam na itong si Aling Claire mukhang nag-resign na. O kung hindi naman nag-resign, umalis na ng ibang bansa. Naku po. Yan ang dapat nating tanungin at alamin. Aling Claire, ano na po ba nangyayari sa inyo? Galaw-galaw, magparamdam. Galaw-galaw po tayo, magparamdam po tayo. Bakit tila talagang hindi ka na nagsasalita? Dahil dito sa issue ng ni Tantoco. Naku po, patay tayo. Ano ba kasi yan, banat ba yan, Tantoco na yan?
Hindi kasi si Tantoco, para sa kaalaman ninyo, siya po yung isa sa mga kasama ni First Lady na pumunta sa Amerika. Dahil po meron siyang event na inatinan doon. Tapos itong si Tantoco ay napabalita na nategi nga. Pero ngayon lumabas na itong si Tantoco ay namatay dahil sa overdose. Yun, patay kang bata ka. Sumalangit nawa. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, nanonood, baka naman pwede hong tayo magsama nito. At ang may nabanggit nga na isa sa mga kasama, di umano, allegedly, ay walang iba kundi si First Lady. Naku po, patay tayo dyan. First Lady, paano nyo kaya ito lulusutan? Hindi, yan ay dokumentado naman po. Mamaya papakita natin ng dokumento na talagang kasama po. At ito nga po yung balitang inilabas ng bilyonaryo. Pakinggan po natin itong balita na ito. Pasok. Ugnay sa pagkamatay ni Rustan's Executive Paulo Tantoco nitong Marso. Alamin natin yan sa Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. Namatay sa cocaine overdose si Rustan's Corporation Heir Paulo Tantoco noong Marso. Nako. Iyan ang resulta ng toxicology report nito ayon sa Los Angeles County Coroner's Office. Nako po. 4 buwan ang mapabalita ang pagpanaw nito noong Marso. So una munang establish natin ito po ay meron na pong findings ang kapulisan sa LA. So hindi po ito chismis, hindi po ito gawa-gawa, ito po ay nangyari talaga. March 9, Philippine Time, listed a significant condition ang posibleng komplikasyon sa puso sa accidental Nako. death ni Tantoco. Ayon sa Hollywood LA News, kasama si Tantoco sa entourage ni First Lady Naku Liza po, patay tayo Marcos. dyan. Nang ipagdiwang nito ang Manila International Film Kasama. Festival sa Bev- So, ito literal. Ito po ay official function of the First Lady of our country na si Liza Marcos. Official po ito. Kaya dapat talagang magpaliwanag. Hindi po ito private, hindi po ito personal na lakad, ito po'y official. Linawin natin kasi naalala ninyo, 'di ba si Aling Claire, inaano si VP Sara Duterte kasi nagsabi ni VP Sara Duterte walang perang ginamit ang gobyerno dito pero it doesn't mean I didn't work. So ang hirit ni Aling Claire, kung nagtrabaho pala siya, dapat official yan at magpaliwanag siya. Di ba? Kung ano yung mga ginawa niya at ano yung hindi porket ito'y personal na lakad ay wala ng responsibilidad dahil hindi naman po nawawala yung pagka-vice presidente niya. Naku po. Na back to you. Bakit to, kanyo? Ito mismo. Hindi lang personal. Ito talaga'y official. Official na function ang ginawa o pinuntahan ni First Lady. At official din, ibig sabihin, dokumentado na kasama po itong si Tantoco. Nako. So, ladies and gentlemen, ito po ay masasabi nating talagang official na nangyari. Sasabihin kasi nung iba dyan, lalo na yung kanilang bagong talagang PCO secretary, this is private. The person So yan mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawala ang bayan ko sa magnanakaw na tao.